siyempre ang isusuot ng bride. Kaya naman masusi itong pinaghahandaan. Pero sa mahal ng mga bilihin ngayon at sa dami na mga kailangang paghandaan ng bride at groom, paano nga ba ang gagawin para ang damit pangkasal maging trahe de bongga? Ang gown na ito, yari sa maliliit na lobo. Ang isang ito naman, sikat na fictional character ang mga disenyo. Samantalang ang sayang ito, hango raw ang tema sa isang peacock. At ang lahat ng ito, hindi costume, kundi mga trahe de boda, wedding gowns. Ang fashion designer na si Camille, kahit daw bawal ang ahasan sa mag-asawa, ang napili pa rin niyang concept sa i-design niyang wedding gown, ahas. Tulad daw kasi ng mga ahas na may magandang balat na nagsisilbi rin nilang damit, dapat daw nangingibabaw rin ang ganda ng bride. Pinaka naisip ko yung snakes, which is takot ako sa ahas. Sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng gown or anything inspired with snake? More of silky siya na cotton na may texture ng medyo pa suede. It's gray and black and printed of snake. Ang tabas ng gown, serpentina cut. Nilagyan pa ito ni Camille ng kung ano-anong burloloy. At sa halip na belo, headdress na may palamuting ulo ng ahas ang kanyang ginawa. Natapos lang. Kaya nung natapos ang kanyang wildlife-inspired na trahe de boda, ang bride nagmistulang si Cleopatra. Kung tutuusin, wala namang batas na nagsasabing dapat kulay puti lang ang trahe de boda. Katunayan, sa mga bansa sa silangang bahagi ng mundo, katulad ng India at China, makukulay na wedding dress ang isinusuot ng mga bride. Pinaniniwalaang lumaganap lamang ang kaugaliang magsuot ng puting trahe de boda noong pinakasalan ni Queen Victoria ang kanyang pinsang si Prince Albert noong 1840. Simbolo rin daw kasi ng kadalisayan ng isang babae ang kulay puti. Pero dala na rin ng modernong panahon, marami ng mga kababaihan ang mas pinipiling magsuot ng trahe de bodang hindi puti o yung mga tinatawag na anti-white gown. Gaya ng isinuot na pulang wedding gown ng Asia's songbird na si Regine Velasquez. Aminadong rebelde sa pananamit, itim naman ang gown na napili ni Ces nung nakipag-isang dibdib siya kay Ben. Ang gumawa ng kanyang elegant black wedding gown, ang fashion designer na si Joe San Antonio. What really describes the bridal gown is the personality of the bride and the style of the bride. Lalo ngayon, experimental na yung mga bride. So it's better that you show it in the color that you really want it and you want to express it in the color that you want. Ang presyo ng black gown ni Ces, humigit kumulang 50,000 pesos. Madalas napakamahal ng mga wedding gown. Pero ang bridal gown na gawa ni na Martin Katz at Renee Strauss, ang itinuturing na pinakamahal sa buong mundo, $12 million o mahigit 500 million pesos. Napalamutian kasi ito ng diamonds. Pero huwag malungkot dahil may mga wedding gown din para sa mga naghihigpit ng sinturon. Katulad ng bride-to-be na si Kathleen. Kaya imbes na sa mga mamahaling designer shop pumunta si Kathleen, susuyurin daw niya ang Divisoria. Ganyan, magkano yung ganyan? Oh, pwede pa itong 5,000. Oo, magkano yung mga gowns nyo na ganito? 15,000 po. Wala kayong mga
3,000. Meron ma'am, kaya lang mga satin lang. Anong tela ba yung satin? Parang Ang yung satin, ano? parang ganito lang siya. Ito, yung nasa loob niya. Ito ang nasa loob. Ito, nasa gitna. Ito Yan, ang kapag satin. ganyan, pwede siyang 3,000. Ito po 2,500 without accessories, 3,000 with accessories kasama na yung 8 pieces na nakagagamit na ceremony. Hinalughog din ni Kathleen ang ilang tindahang may segunda manong trahe de boda. Ito, kagaya nito, mga nagamit na ng mga bride na, tapos na ang kasal na na-meet to order ko. So ngayon, binibenta nila mura. Pwede natin ito isubasta kahit 1,500. May mga gamit na rin yan. Ito 1,500. Opo. Lahat, pati mga veil niya kasama O, kasama na. Ito medyo talaga siya. Medyo complicated ang design niya. Pwede ko maibibigay kahit 3,000 rin. Pero ang napili niya, Parehas din sila na pwedeng magkaroon ng adjustment, pwedeng i-alter, kung ano yung gusto ko. Pero syempre, mas maganda na yung diba? para naman sa iba, hindi ang presyo o disenyo ng trahe de boda ang mahalaga, kundi ang tradisyon at kasaysayang nakatahina rito. Nung nagpakasal si Lyra nito lamang Enero, ang isinuot niyang magarang gown mas pinabongga pa nung ikinabit ang mahabang train na halos 12 feet. Ang agaw-pansing wedding gown train na ito na napalamutian ng makikintab na beads at gawa sa bordadong lace, magfo 40 years na ngayong Disyembre. Parte pala kasi ito ng trahe de boda ng kanyang ina na ikinasal noong 1967. Tuwan-tuwa ako kasi imagine mo for 44 years, inabot ng ganong katagal, maayos pa tong train ko. So, pinagmamalaki ko siya siyempre. Una raw ipinasa ito ng kanilang ina sa kanyang kapatid na ikinasal noong 2004. Wear this ring as a sign of my love and loyalty to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nung si Lyra naman ang magpakasal, ang kanyang gown itinerno rin sa train na ito. Amoy 44 years. Ay, Kung suswertihin nga raw si Lyra na magkaanak ng babae, sisikapin din daw niyang maipasa rito ang wedding gown train ng kanilang pamilya. kung girl yung baby ko, papagamit ka sa kanya. Ang sarap lang ng feeling kasi syempre ginamit yun ng mommy ko 44 years ago pa. Pag nakita namin sa wedding pictures, ang ganda-ganda, tapos palaging may palaging pinupuri. Actually mabigat, tsaka mahirap dalhin. Nung wedding mismo, kinakabahan nga ako kasi baka hindi ako makalakad. Anumang kulay o disenyo ng trahe de boda, ang tunay at wagas na pag-ibig pa rin ang magbibigkis sa mga magpapakasal at magtatakda ng kanilang makulay at masayang pagsasama. Susunod, si nanay at ang kanyang anak sabay papasok sa eskwela. Sila'y mag-batchmates. Good morning, ma'am. Good morning, classmate.